Kumusta? Kumusta mga katropa? Okay, mga katropa, kumusta? Mayroon naman tayong gagawin dito. Yan. Buti na lang mayroon nang pagawa. Ito, aging. Yan. Ito yung gagawin na malapit lang naman sila dito sa amin. Ngayon mga tropa, ito, pwede man ulo lang inadala. Yan. Medyo malapit-lapit lang dito sa aming lugar. Ngayon, ang problema nito, nabalian daw ng tuloper. Nabalian sila ng loop. Nabali daw tong looper nito. Tapos bumili sila ng bagong looper, tapos nilagay nila. Mabangga na din sa karayom. Okay mga tropa, ganun talaga ang problema niya. Pag nabalian ka ng looper, tapos bumili ka ng bago, pag kinabit mo yan, kung ikaw lang magkabit mismo, mababangga na yung looper diyan sa karayom. Kasi baka nung looper niya na dati, baka nakatiming siya sa itong looper, kasi maubos to mapudpud to itong dulo ng looper niya, mapudpud dyan. Nakatiming yun siguro sa maiksi na yung dulo ng looper. Siyempre nakatiming sa maiksi. Pag nabili ka ng bago, tingnan mo to, mahaba na siya masyado. Siyempre pag mahaba na yan, matatamaan na talaga yung karayom. Kailangan mo talaga to siyang iurong na hindi matamaan yung karayom, dahil bago na yung looper, haba ng dulo. Okay, yan ang gagawin natin. Kasi nung kinabit nila, sila lang sana nagkakabit. Kaso lang nababangga, hindi sila marunong siguro adjust dito sa looper. Dinala na lang dito sa akin. Okay din yan, para mayroon tayong ma-vlog. Yung mga tropa, ilipat ko lang tong ulo dito sa isang makina, para pag na timing ko na, pwede na siya natin i-testing. Sige. Nailagay ko na. Tignan na natin yung timing. Madali naman to. Timing lang muna yung looper dyan sa karayom. Tapos check din natin kung bakit siya nabalian sila ng looper. Hindi naman basta-basta mabali yung looper kung talagang wala siyang problema. O minsan din yung paggamit, maka-error siguro. Baka napabilis silang tahi ng makapal na tila. Saka baka maraming dahilan naman din yun. Bakit siya nabali, o diba bumubuhol yung tahi, hindi nakatakbo yung tila. Mga dahilan lang yan, pero hindi natin alam kung bakit siya nabali. Yan, check muna natin kung anong mga dapat dito i-check. Ito palang makina na to, 6 threads to. Pwede to 5 thread, pwede rin 4 thread. Ito 4 threads kalagay. Dalawang karayom dito. Hindi niya ginamit yung 5 thread. Okay, sana lang. Umpisa na natin. Umpisa pa ng iba. Kasi ang unang gagawin, tingnan natin yung timing. Sige. Tanggalin natin tong throat plate. Ito yata tawag na throat plate. Ito, may problema ang throat plate niya. Yan, lapit. Nawala yung dila-dila dito sa gitna. Yan, kita niyan. Dapat dito may rin pa itong dila dito na maliit dito, para daanan na sinulid. Baka ito isa din to dahilan na baka mabalian ka ng looper, dahil pag wala na siyang tila, magbulbuhol na yung sinulid dito. Kamaya hindi nakalabas yung sinulid, nagbulbuhol, mabilis ang patakbo mo, mapulupot ng sinulid dito sa looper. Isa din yung dahilan na dahil sa bilis siguro ng takbo, wala na siyang tila, posibilidad na mabali itong looper, dahil
Wala kasi ito dito. Kasi pag wala to dito, hindi makalabas yung sinulid ng diretso yan pag wala ng tila. Pag may tila, okay siya. Pero pag wala ng tila, dito magkabulbol yon. Yan, isang dahilan. Ito pala, wala ng ano, dila dito. Yan, isa. Kailangan to, mapalitan din to ng ganito. Ano, throat plate. Yan. Yan, natamaan talaga yung karayom mo. At wala talaga siya sa timing na pala. Na-delay na yung timing niya. Na-delay na yung timing, oh. Yung butas ng karayom, nasa tuka na ng tulis ng looper. Ano kita niyan? Ano? Ito yung tinatawag natin na delay. Oh. Saka natamaan pa. Oh. Ngayon, subukan natin i-abante yung looper. Oh. Yan yung problema niya. Nahihirap talaga. Minsan tinatamad ako mag-vlog pag ganito na maghihirap maghawak ng cellphone. Saka matagalan din ka mag-ayos pag nagbablog. Magsalita naman nagsalita. Hindi ka na makapokus dun sa ginagawa. Okay. Nakita natin na delay yung timing at saka natamaan yung karayom. Yun. I-adjust natin itong dito sa lalim. Yan. Itong holder to, may tornilyo dyan. Oh. Yan yung malaking tornilyo to. Pag siruba parang 8 ata yan. 8 mm. No. Gumamit kayo ng close range. Ito. Itong ganito. Close range gamitin nyo. Kasi pag ito ang gamitin ninyo, itong open, hindi mo matanggal yan. Mabilog na lang itong ano, tornilyo. Kailangan ito. O, huwag kayong magamit ng open range pag ganyan na tornilyo kasi mahirap yan. Mabangga kasi yan dito. Matigas yung tornilyo na yan. Lalo pag nagpitan ng todo-todo yan. Okay. Tulugan ko na muna. Ang paluwag dito, paangat yung ano, range. Yan. Oh, mamatigas. Hindi sa pwede open yung ano nito. Pangluwag. Kailangan meron kayong close range. O tatawag na sa kapanahonan ko back range. Back range yun. Tapos titignan mo na doon kung naluwagan mo na to. Pwede naman siya maluwag na. O. Pwede naman siya urong-urong mo na. Yan na. Kung tamaan yung karayom, so tulak mo to doon. Gamitan mo lang straw. Ganituhin mo lang siya. Tuktukin mo lang ganyan. No? Dandahan lang. Yan. Nakita nyo kadalasan pag makakita kayo ng dito, itong holder na to. Pag marami ka nakita dito na parang na tamaan ng screw, parang nabungi-bungi na itong gilid, malamang ginaganon yung pag-ayos. Oh. Tinutok-tok lang yan dyan. Yan. Para lumayo. Basta gagawin kung timing lang ang gagawin ito para hindi siya matamaan yung karayom yung sa looper. Kung ano yung mga vlog dyan na nakita nyo kung paano pag timing, ganon din yun. Pareho lang sa procedure dyan sa ganito. Yan. Diba marami na tayong mga vlog dyan na timing nito. Pareho lang procedure niya. Kasi kanina natamaan kasi itong looper yung nasa loob na karayom niya. Ito pwede mo to sa ipaling doon, ipaikot-ikot mo para hindi siya matamaan ng looper. Yan. Ito yung timing natin. Kaso malambot at ikutin, no. Ano?
Kasi nawala yung tornilyo dito. Yung isa lang nandito. Yung isa dito. Dalawa tong lock niyan. Madali siyang na ano. Na tamaan. Tapos ito. Natama na siya dito. Sa isa. Yan. Urong natin ito. Yan. Diyan niya sa gilid ng karayom. Diyan sa gilid dyan sa dadan. Kailangan dikit siya na hindi rin siya matamaan ng karayom. May needle guard naman. Kung matamaan siya konti, pwede man naman idikit tong needle guard. Para di siya matamaan. Ito, pwede na to. Yan. Sa tingin ko parang dikit naman siya. Sabihin ko na lang kasi parang hindi nyo rin maklaro kasi ano kasi malayo. Wala kasi tayong inuurong ko tong needle guard para hindi siya para sangga niya yung karayom. Yan. Mas maganda talaga mga katropa, may needle guard yung gagawin nyo. Huwag yung pabayaan na wala sang needle guard kasi magbabali ng karayom dyan, di ba? Magpapatid ng sinulid. Yan ang problema yung mga mananahi kasi pag mabilis ng tahi, mabilis takbo, yung mabilis ng patada, papatid yung sinulid. Tsaka wala lang, pangit talaga yung resulta. Na nagpabili ako ng needle guard, siguro marami yung mga 5 aging yun na walang needle guard. Nung na ngayon, nakabitan na ng needle guard, parang okay na. Hindi na problema yung mga mananahi. Nagamit na nila yung maayos yung makina. Okay, na-timing na natin. Pati isa-isa. Tapos yung likod, yung isang looper yan kita nyo yan. Diyan din naman sa gilid Yan Yan, kita nyo Diyan din naman sa gilid. Kailangan hindi sa dikit na dikitan siya sa gilid niya yan. Kasi di pwede yan, may gap, kailangan dikit yan siya. Tapos ganyan. Ayun na yan, okay na yan siya. Diba, di na siya tamaan. Tapos yung timing niya. Yan Pero hindi pa tayo sure dito kung tama yung timing niya. Kung hindi ba sa paktaw, sipay testing muna natin. Okay. May isa dito. Itong holder ng ito, kaya walang tornilyo Ito madali itong magalaw kasi wala siyang tornilyo. Ngayon, tanggalin ko yung tornilyo dito. Hindi na sure to gamitin na. Lipat ko dito. Para pag nagpitan to para dahil sa gumalaw. Kasi pag gumagalaw yan, mabago yung timing niya. Yan. Lagyan na natin ng tornilyo. Para isang gumalaw kasi yung tornilyo dito. Pwede naman yan dyan. Tapos ito, higpitan din to. Yan. Timing na. Ganun lang mag-timing. Pero, pagkatapos timing natin, siyempre patahin muna natin yan para malaman natin kung tahi na ba o hindi. Tapos ang problema, itong plate. Yan. Pwede naman siya gamitin. Basta, huwag mo lang masyado bilisan yung pag wala ng tila. Pag tapos na yung tahi, wala ng tila. Alalayan mo lang yung sinulid hila sa labas para hindi siya magbulbuhol dito. Hindi pa tayo sure kung tama yan kasi testing muna natin para kung pakta-pakta pa yung tahi, halimbawa hindi siya maayos mong tahi, baguhin na lang natin yung timing. Yan, nalagyan ko siya ng sinulid. 4 threads yung lagay, 4 threads yung gagamitin. Yan. Tapos sirado natin ito. Testing na natin kung makatahi ba. Unang gagawin natin pag testing, dandahan lang muna kasi testing lang naman. Wala yung gagawin dyan sandali lang kay wala maghawak ng cellphone mga katropa. Na-testing ko na, wala kasi tagahawak ng cellphone. Yan, mapaktaw na. Hindi makatahi itong isang karayom. Kita yan. Yan
Yung isang karayom, yung nasa labas na karayom, hindi makatahi na maayos. Paktaw-paktaw. Yan o. Yan o. Dito, nakatahi pa. Pag dito, di na. Yan o. Dami ang paktaw. Sablay yung timing natin. O, ganun man talaga yun. Hindi man talaga pwede yun na isang timingan lang. Minsan dyan, sablay talaga dyan. Kaya check muna natin kung bakit siya sumablay. Yan o. Sa tingin ko, tama naman ang timing. Yan o. Hindi kita mas sa karayom mo. Pero napansin ko dito, basang maiksi na yung travel ng looper. Ito. Yung distansya ng looper at saka yung karayom, tama mo. Yan na dulo ng looper dyan, oh. Yan, oh. Kumbaga, hanggang dito lang yung looper, paakyat na siya. Pag umakyat na yung karayom kaunti, yung looper nandun na rin. Sa tingin ko, hindi gaano makaloops yung sinulid. Ibig sabihin yung loops, yung sinulid, lulubo yan sa likod eh. Yan, ito to. Pag, halimbawa, dito yung looper, ganyan. Yan ang pinakababa kasi yung karayom mo. Pag ikot mo ulit yan, pataas na siya yung karayom mo. Yung katulad sa high speed, yung mga timing ganyan, oh. Pataas na. Pag gumalaw na yung karayom pataas, yung looper, malapit na masyado sa karayom. Hindi na gaano makaloops ang malaki yung sinuli dahil ang looper nandito na sa gilid ng karayom mo, nasa likod na, oh. Ngayon, gagawin ko nito para mapalaki natin ang loops. Ibaba natin itong needle bar. Ito to. Pwede man siguro dito ibaba dito. Kaso lang kung makatahi-tahi siya ng matitigas, baka babalik sa taas, mawala naman sa timing. Ngayon, naisipan ko ibaba ko to konti. Ito needle bar na yan. Para pag ikot ng makina, medyo makaloops pa yung sinulid ng malaki sa likod. Yan, makaloops pa siya bago makarating dito yung looper. Yan, kumbaga yung looper yan, kung ibaba natin itong needle bar, ito, ibaba konti lang naman. Ito sa looper, iatas natin papunta doon. Ibig sabihin, lumayo yung looper dito sa karayom, palayo siya konti. Tapos pag malumayo na siya, pag akyat na naman ng karayom, ibig sabihin yung looper medyo dito pa siya banda, hindi pa siya makarating dito, makaloops na malaki itong sinulid. Hindi, pag angat pa niya, masundot na siya ng tulis ng looper dahil laki na yung loops niya. Ang gagawin natin, baba natin to. Ito, try lang. Kaso lang, hindi ko muna i-adjust ito. Dito ko i-adjust sa dito. Buksan mo yung takip dito, makita mo yung shafting ng papunta dito sa needle bar. Yung nagpaggalaw ng needle bar nandito. Diyan mo luagan, yung allen screw naman dyan. Diyan mo luagan. Tapos ibaba mo tong needle bar. Baba lang konti kasi kung masobrahan mong baba yan, hindi mo naman ma-timing din yan. Tsaka, napansin ko dito, pag nilagay mo tong plate, ilaba yung plate dyan. Kasi maggalaw na itong cellphone kasi walang nagawak. Yan o. Kung ilagay ko yung plate dyan, tingnan mo. Pag nakababa yung karayom, yung pinakababa na niya. Masyado malayo yung gap dito. Yan o. Masyado doon yung distansya. Dapat may babao pa konti. Kahit konti lang dito, banda. Ayan. Para lumalaki yung loops. Yan naman technique niyan. Kaya sa mga high speed o ganun yung technique niyan. Okay. Dito tayo mag-adjust sa ibabaw. Mayroon naman dito. Dito, luwagan natin tong tanggalin mo natin tong takip. Yan, nabuksan ko na. Ito. Dito ko lang pinatong. Ito 'yon. Ito yung nagpagalaw ng ito yung nagpagalaw ng sa needle bar. Yan yung nagdala sa needle bar ba yan, magalaw siya yan, Ito allen screw. Diyan natin ito yung luwagan natin. Tapos ibaba natin tong needle bar. Ito.
Yung tamang-tama lang, kunti lang naman. Yan. Yan ang nakita kong karoon na siya problema. Wala ka na gawin dyan. Ha? Wala ka na ito. Yan. Tama, yan. Magalaw na. Yan. Bitan na konti. Tingnan natin dito. Ibig sabihin to, mag-timing tayo ulit. Yan. Ibig sabihin, bumaba yung needle bar. Iba wala na sa timing kasi yung looper nasa taas na ng karayom dadaan yun. I-atras natin yung karayom. I-atras natin yung needle, yung looper. Yan, dito. Timing tayo ulit. Ito mga tropa, ito yung ginamit ko, yung payat na wrench para hindi ako mahirapan maglagay dito. Malambot na siya. Kaya yung ginamit ko kanina, yung mataba na wrench pala ito. Ito, mataba ito dito, uno. Hindi gaano siya mapasok. Pasok mo siya pero mahirap ikutin. Hindi katulad ito payat. Yan o. Yan. Kasi kung masubrahan mo nagbaba yung needle bar, hindi mo naman yan matiming kasi itong looper mabangga na yan dito sa may ngipin, dito sa likod. Tapos ito ibabante din natin ito konti dahil magkabanggaan na yung dulo. Ayan. Kasi nabago na siya, lumayo na yung itong looper isa. Ayan. Iba yung gilid dito, sa gilid. Ayan. Ito, lagay mo natin itong plate para makita natin kung may kaibahan na ba yung ganina. Yan. Medyo mababa na, no? Yan, no? Yung iba kasi naghahanap sila ng sukat dito. Ano daw sukat diyan sa distansya ng plate at saka sa ano dito. Mula dito hanggang sa plate. Yung iba nagtatanong. Ako hindi ako nagbigyan ng sukat diyan kasi baka sumablay. Minsan kasi hindi mo makuha sa sukat-sukat dito yan, lalo pag mga tila na pinagtahi mo, iba-ibang tsura, iba-ibang texture ng tila. Hindi mo talaga yan na makuha dito sa mga standard kasi dati may mga standard masukat yan pero hindi talaga yan sa masunod kahit anong gagawin. Kasi dati nung wala pa yung mga vlog, hindi pa uso yung vlog nung araw ng mga ganitong mga magpaayos ng makina, mitingin lang ako ng mga manual. Yung mga manual, mayroon talaga yan silang mga standard na sukat. Pero pag actual mo na, hindi mo na siya minsan hindi siya tumama. Kailangan talaga i-timing mo talaga ayon doon sa tilang gagamitin mo. Kasi naka-experience na ako niyan. Kahit anong timing mo, standard ng standard ka, pag mga tila na tinatayo mo, mayroon talagang hindi talaga mapaktaw talaga siya kahit gamitan mo ng standard na timing pa. Na minsan yun talaga ang problema. Ngayon, hindi ako nagbibigay ng sukat dyan kasi pagkagayahin niya yan. Tapos ganun pa rin, paktaw, di ba? Hindi minsan ganun talaga mangyari. Wala na sukat. Ano na lang kayo? Desisyon na lang kayo kung yun, timing mga tropa. Nanganak yung problema. Best timing lang ngayon. Dito naman timing sa taas. Buksan natin. Ayan. Dito. Subukan natin timing dito kung tumama na.
Ah. Ito kailangan. Oop. Yung konti-konti naman i-adjust yan. Kunting-kunti lang. Tapos tingnan mo yung timing. Yan. Oops. Yan. Try natin to. Kung kaya ba. Oops. Tingnan natin. Yun. Itong karayom na to at saka itong dulo ng looper ito. Itong dulo ng looper na yan. O, di ba? Medyo malayo na siya. Tapos pag akyat niya, makatravel pa yung karayom ng gusto bago siya darating. Baka lalaki ng loops nito. Yan. Subukan pa din natin yan kung mataman ma. Okay, balik ko na lang muna kasi mahaba na itong video natin. Ito na yung timing natin. Timing na uli kasi paktaw nga yung gawa ganyan na. Testing naman na natin to. So wala mong hawak na cellphone. Lo, hawakan mo ito cellphone lo. Yan. Kasi yung tiniming kanina, yun naman yun. Wala naman ibang tayong inalaw dyan. Para timing mo lang. Tapos tension mo na. Nandaanin muna natin kasi hindi ko na sure kung tama yung timing. Ito mga tropa pag yung sinabi ko nga putol yung dila doon pag hindi mo yan talaga hilain, magbuhol yan doon magbuhol yung isang sinulid. Itong isang karayom ito lalabas, yung isa naiiwan doon yung sinulid ng yung labas. Kailangan ilain mo talaga pag wala isang tila kasi para lumabas to. Yan nandiyan yung naghiwalay sila dito sa isa. Kailangan niya may dila kasi kung may dila yan baga gumanda pa yung tension na dito. Ito mahigpit na tension to, higpitan ko na itong gusto para hindi matuhog. Yan. Yan, tumatahi naman siya Yan. Diba? Makatahi siya. Okay naman yung tahi. Pero mas maganda kung may plate yan. Okay mga katropa, yun lang nagawa natin ngayong araw. Salamat mga katropa.